si Satanas ay naglalayo na wasakin po tayo. Ang mga hindi naniniwala kay Abaya Hawa, kahit man sila ay naging mabuting tao, naging mabuti sa kanilang kapwa. Ang pagkilala ng ating manilikha na si Abaya Hawa ay wala po sa kanila. Tandaan po natin, ipinag-utos ni Abaya Hawa sa Exodus 20 na wag ibaliwala ang kanyang banal na pangalan. Alam po natin, marami pong mga kautusan, mga kapatid, sa dati nating pagkaintindi sa Babylonian belief natin. There are about 613 commandments. Ito po ay ating sinaliksik, inaaral ng husto kung ilan po ba talaga. At sa dami ng mga kautusan, kasama po sa major commandments ang hindi pagbaliwala sa kanyang banal na pangalan. Mayroon mang maraming tao sa mundo na nabuhay sa kabutihan sa pakikitungo. Ngunit ang pangalan ni Abaya Hawa ay hindi kinilala. That is why the treasured possession, kukunti lang po tayo. Alam po natin na ang ating Abaya Hawa ay pinili lamang ang isang lahi, ang lahing Yasharal. Maraming lahi sa mundo. Nandyan ang mga Romans, the Greek, the Egyptian, the Canaanites, the Jebusites, the Perizzites, Moabites, Hittites, wherein Abaya Hawa commanded not to make treaty with them. But of the many races of people in this mortal world at sa mundong ito, Abaya Hawa chooses only the Yasharal people. And we know for a fact, tayo po ay mga Yasharal. Ang ating kapwa Pilipino ay mga Yasharal din. Pero sila ba ay kumilala at nagsamba sa tunay na pangalan ni Abaya Hawa? Hindi po. Kaya sa patuloy natin na pamumuhay bilang treasured possession, prone po tayo sa pag-atake ni Satanas. Let us just put it this way, in a very simple way. Yung hindi nagsamba kay Abaya Hawa, nandoon na yan sa kanya. And his focus is on us. The distractions and war that's going on and wickedness around, tuloy-tuloy na po yan. Ang panalangin nila nandoon sa impostor na manlilikha kuno at impostor na Savior kuno siya na si Kristo. So wala po sa banal na pangalan ni Abaya Hawa. Kaya po mga kapatid, ang pagkaroon ng commitment ay hindi po natin ito sinabi sa sarili na I would like to commit myself in righteous living in the kingdom kasi nasa mood ako, nasabihin yun. Hindi lang sapat yun na mag-commit ka dahil nasa tamang mood ka. E paano kung wala ka sa mood, di ka na mag-commit? Hindi po ibig sabihin natin na I would like to commit a righteous living in the kingdom dahil feeling ko lang. No? Kapag sinabi po natin na mag-commit po tayo sa pamumuhay bilang kasapi sa kingdom of Yahweh, it denotes covenant. It is an image of covenant. It is a covenant posture. Ito po'y postura ng isang covenant. At sa covenant po, if I may just give further na pangunawa sa covenant, halintulad lang natin dito sa mundo. Agreement, kasunduan, kontrata. Kapag tayo pa ay nakipagkasundo, mayroong agreement, may kontrata, may mga terms, at may mga penalty. Pero tayo ay nakipagsundo sa, halimbawa sa bangko kasi nangungutang ka, nakipag-agreement ka sa kumpanya for service agreement, naiiba po yon. In some way, may kahalintulad ang covenant. Ngunit ang covenant, ang kasundo po natin ay ang ating dakilang hari, manlilikha, tagapagligtas, Abaya Hawa. And that covenant ay nagiging, ano ba sa Tagalog, bound, naging basihan po nito ang, yan, malakas na. Naging basihan po nito yung pagtanggap natin sa Kanya, pagkilala natin sa Kanya, pagpasok mismo sa covenant,
when we received a sprinkling blood of the covenant. Yan po. Ngayon, dahil sa covenant na ito, tinanggap po natin na mayroon po siyang mga kautusan. At sa mga kautusan ito, tayo po ay nararapat na susunod. Kung doon sa typical na kontrata sa mundo, halimbawa po, mayroon kang kontrata na mangutang ka sa isang bangko. May terms of payment, interest. At kung sakasakali mang hindi ka makabayad in the due date, mayroong additional charges at iba pa. At kung makiusap ka man, maaring i-waive yung interest, pero the principal is the same. Kay Abba Yahweh, kung mayroon man tayong pagkakataon na hindi natin nasunod ang covenant dahil natukso tayo, nakalimutan natin na, or natukso, simpleng natukso sa pagkasalanan. Si Abba Yahweh ay hindi naghingi ng principal payment. Siya po ay simpleng naghingi ng sin offering. At kung tayo ay sadyang sobrang hirap ng buhay natin, hindi naman siya nagre-require lamang na ang sin offering ay sa pamagitan ng baka, na ang sin offering dapat sa pamagitan ng ram or tupa. Kapag ang ating mga kapatid ay hirap talaga sa buhay at sila ay sumangguni sa kahan at ang sabihin nila, kahan, ang kaya ko lang po talaga na masin offering dahil sa sitwasyon ng aking buhay ay isang 1.5 kilograms na harina lamang. Sa covenant na pinagkasunduan natin kay Abba Yahweh, sapat na ito. That is binding. Hindi po katulad sa violation sa kontrata, hindi ka magbayad ng principal. Kung yan ay 50,000, hindi pwedeng 25,000. Maaring ma-waive ang interest o bigyan ka ng terms na extension na ilang buwan, pero ganun pa rin. Kaya Abba Yahweh, sadya po siyang maunawain at mapagmahal. Dati, mga kapatid, yung salitang commitment o magbago tayo, nangangako tayo, maraming beses na yung nagawa sa buhay natin noon. Nakailang New Year's resolution na ba tayo? Magbabasa na ako ng Biblia, New Year's resolution ko. Mangangako ako sa New Year's resolution ko as part of my commitment. Hindi na ako maging chismoso at chismosa. Hindi na ako himantayon, libakira. No? Hindi po ganun ang commitment natin dito sa kingdom. Dahil ang ating commitment is a posture of covenant. Hindi siya basta ano lang na commitment. Kasi ang commitment ito, kasama din ang pangako. Pangako sa pagsunod. Mga kapatid, wag po tayo magsawa sana sa mga maging halimbawa kasi baka ang halimbawa ko ay naging halimbawa ko na. Ngunit ito po ay mga basihan po natin na ang ating mga ninuno noon ay sadyang nabubuhay ng may katwiran at katapatan, namumuhay na may pagsunod at tunay na pagkilala sa ating Abba Yahweh, naging tapat sa kanilang sarili. Marami tayong mga magiging halimbawa nito. Ngunit, uulitin ko po ang mga halimbawa ng mga ninuno natin. Katulad po sa ating ninunong si Abraham. Si Abraham ay mayroon lang siyang pagsunod at pagdesisyon na siya ay susunod. Ang kwento marami at naibahagi ko na ito. No? Ito po ay nangyayari sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Okay na po ang estado ng buhay ni Abraham noon. Naninirahan siya sa lugar ng Paran. Okay na po kasama ang kanyang magulang at pamilya. At I think around 70 to 75 years old si Abraham. At sabihin ni Abba sa Yahweh sa kanila, Abraham, umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo at doon ka manirahan. Mga kapatid, 75 years old si Abraham. Wala pong railway transit noon. Walang helicopter, walang bus. Kung mayroon siya mga kargumento, baka kinakarga niya sa kamelo o sa camel. Rough road, mabato, walang GPS.
Hindi alam kung gaano katagal ang paglalakbay, paano ang supply ng pagkain at tubig along the way. At saan ba? Kasi ang sabi na Aba Yahweh, sa lugar na ipapakita ko sa iyo. So puntahan muna niya yan at sabi ni Abaya, yan Abraham, diyan ka manirahan. Without any question of, bakit Aba? Bakit mo ako papuntahin doon? Simple lang, dahil ipinag-utos ni Aba Yahweh, siya po ay sumunod. Paano naman kaya sa iiba sa atin? Kapag inutusan, baka naman, bakit? Yung mga kabataan dyan, ikaw ang maghugas ng pinggan. Ang sasabihin, ba't ako? Nagiging paniki yung mga bata. Ba't daw siya? No? Marami naman sila magkapatid, ba't ako? Maliit na bagay siguro para sa atin, pero inuutos ng magulang. At sabi ng magulang, at sinabi ni Aba Yahweh, sa napakaraming commandments, honor and respect your parents. So therefore, mga kabataan, kapag sinabing ikaw maghugas ng pinggan, ang sabihin po, opo tatay, puno ng kasiyan, maghuhugas ako. Yan. Hindi na yung, ba't ako? Ba't hindi si kuya? Ba't hindi si ate? Okay? Ang pagsunod kasi sa kautusan, my soul will see.